Hi guys, ito part 5 to ng ating mga random questions from YouTube channel natin. So, pag nanood kayo ng mga gantong random question, ibig sabihin wala akong pinipili. Basta may makita akong question sa YouTube channel natin, pwede natin siyang ma-air dito. Yan. So again, good evening from OFW Guides. Meron ditong tanong si Mr. Louis RM. Sabi niya, mga magkano magagastos kapag pupunta ka dito sa Czech Republic, lahat-lahat na yan. So, sa part ko po kasi, last August 2022, nung pumunta ako dito, so, nagkaroon ako ng gastos na nasa placement fee ko is nasa kulang-kulang 48,000. So, i-round off na natin ang 48,000. Sa pesos po yon. And then, syempre, may swab test kami nung time na yon kasi August 2022 pa yon. May swab test ako, tapos ang medical ko ay 3,500. So, parang pumapalo siya ng medical ko at saka yung aking swab test is nasa 7,000 na kagad. Plus, yung mga gamit ko, yung nilagay ko sa mga maleta ko. So, yun lang po yung nagastos ko. About dun sa airfare, bayad sa eroplano, so sa visa appearance ko, lahat po yun, mga pamasahe lang yun nagagastos ko. And at that time kasi, hindi rin kami pwedeng mag-walk-in basta-basta sa mga agency. So, nung time ko na yun, puro kami online lang. Pupunta lang kami ng agency kapag may kailangan kaming pirmahan. Or pupunta lang kami ng, mamamasahe lang kami papunta sa visa. So, hindi ganun kalaki. More or less siguro, kung lahat-lahat na nagastos ko, siguro nasa 60,000 to 70,000 pesos na po. Kasama na yung doon, yung bayad ko doon sa mga taxi ko, kasi minsan nagta-taxi din ako, ganun. So, lahat-lahat na po yun, nasa 60 to 70,000 pesos. Pero sa ngayon kasi, meron akong nababalita or meron nasasagap na meron daw iba na pati yung airfare, yung ticket sa eroplano, pati daw yon is sasagutin na ni applicant. Meron ding ibang agency na pati yung visa nyo, yung visa appearance, which is nagre-range siya ng I think 11,000 to 14,000 pesos ang pagpapabisa. So, yun po minsan is meron din nakapagsabi sa akin na sinasagot na rin daw siya ng applicant. So, merong agency ganon, pero hindi ko sinasabing lahat kasi yung agency ko po is placement fee lang talaga yung binayaran namin sa kanila na nagbigay kami ng pera. Pero dahil kasi dumadami yung mga Pinoy na nagkakaroon ng problem dito, like for example, parang ginagawa lang nilang stepping stone to para makapunta ng France, makapunta ng Italy, makapunta ng Spain. So, yung ibang employer, parang naging sigurista na sila, magbibigay na sila na, sige, kayo na magbayad ng inyong visa, kayo na magbayad ng inyong ticket papunta dito kung talagang desidido kayo makapunta dito. So, nagre-range ngayon yung iba ha, hindi lahat. Nagre-range ng nasa 200k ang nagagastos. More or less, nasa 150 pesos hanggang 200,000 pesos ang nagagastos po ng iba dahil sa visa appearance at saka yung dahil sa visa application at saka doon sa airport ticket nyo. Yun po kasi wala sa amin nun. Kaya pumalo lang ang akin. Kasama na yung mga laman ng maleta ko. Kasama na yung lahat-lahat. Pati mga swab test ko, mga medical ko. Lahat-lahat kasama na yun. Pumalo lang ang akin ng nasa 70,000. Yun. Hindi po siya malaki. Kasi ang placement fee ko at that time is nasa 47,800 lang. So, i-range na natin ng 48,000. So, maliit talaga siya. Unlike sa ngayon. Pero kung siguro kung sa venture pa rin kayo mag-apply, kasi venture po ako, under ako ng venture. Kung doon kayo mag-apply sa venture management, so, ang kumukuha kasi sa kanila ng applicant is Grape Care. So, yung Grape Care kasi, hindi sila, ang kinukuha nilang mga company is yung hindi nagpapabayad ng airport ticket. Pero, I'm not sure kung hanggang ngayon. Pero dati, ganun talaga.
hindi talaga kumukuha yung Grape Care ng may bayad yung airport ticket nyo. Kasi mahal nga po talaga. Kaya lang, minsan, nagkakaroon sila ng na umaalis kasi si empleyado, wala pang 1 year, umaalis na. Like ako, umalis agad ako sa company ko. So, parang nalulugi kasi sila pag ganun. Kasi, ang laki ng ginastos ni employer, like yung airport ticket ko at saka yung visa appearance ko, nasa magkano na kagad yun. Tapos, 6 months lang nila ako napakinabangan, di ba? So, parang doon nagkakaroon ng problem sa iba. Kaya lang hindi natin kasi masisisi yung iba na gustong lumipat ng ibang company kasi merong silang sariling decision. Like me, ang decision ko po is about sa health problems ko. Kaya po ako umalis ng dati kong company. So, hindi na ako nakapagtagal at hindi ko na nahintay yung 2 years na tapos ng contract ko kasi nga nagkaroon ako ng problem sa health. So, yun po ang dahilan. Okay, may nagtanong po si JB Apuan. Yun bang 25 days leave paid ba yun? So, nabanggit ko kasi sa isa sa vlog natin na meron tayong benefits dito sa Czech Republic, which is meron tayong 25 days na leave. So, ang tanong niya kung paid daw ba yun ni company. Yes, paid po yun. Kapag ginamit mo siya, paid. Pero hindi siya converted into cash. Ibig sabihin, nang ginamit mo siya, final mo talaga siya as leave. Kumbaga sa atin, parang vacation leave, ipafile mo siya, tapos, pag file mo sa kanya, babayaran ka during your sahod. Yun po yun. Pero, once na may natira doon, hindi siya converted into cash. Kaya kailangan mo siyang gamitin para hindi ka masayangan. Yun. Ang tanong pa rin niya is, meron daw ba yung ticket papunta ng Pilipinas kung shoulder daw ni company. So, yung dati kong previous, no? Yung dati kong company, nag-offer na gano'n na yung bayad sa ticket, airfare pa uwi sa Pilipinas. So, libre po yon sa Daikin yon. Pero dito kasi sa bago kong company, at saka doon sa iba kong company na naririnig, so wala pong ganun. Madalang yung nag-o-offer na may libreng uwi. Hindi po talaga lahat nag-o-offer ng libreng uwi. Pero kung sakali man na may libreng uwi, good for you dahil ang ticket ngayon pa uwi ng Pilipinas is